ilan lang doon sa hair strands ang nagmatch po doon sa DNA profile po ng magulang ni Catherine. Yung iba po doon ay hindi po nagmatch at ibig sabihin po ay meron pong nagmamay-ari ng iba o na doon sa mga buhok po na na-recover po doon sa loob ng CRB na red po. Ilang hibla ng buhok na nakuha sa SUV na iniuugnay sa pagkawala ni Catherine Camilon hindi galing sa nawawalang beauty pageant contestant. Nakakapanghina lang talaga. Kumbaga maman isang taon. Parang binuhos namin lahat dito Tapos ganito lang yung nangyari. Ang consultancy service, immigration service, pag nag-recruit na yan, ibig sabihin, pag nangako na ng trabaho, nag-offer ng trabaho, nag-process ng trabaho, yan ay recruitment at kung walang lisensya, illegal recruitment ang tawag doon. Isa na namang consultancy agency sa Pasay City, isinara ng Department of Migrant Workers dahil sa illegal recruitment. Simple lang naman yung issue yan Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi kumbinsidong dapat papasukin o makipagtulungan ng Pilipinas sa International Criminal Court. We hope to get our hostages out. It's not without its challenges, but we hope to get this first tranche out. 4-day truce ng Israel at Hamas sinimulan na. 13 Israeli women at ilang mga bata una sa mga hostage na papakawalan. Online voting para sa 9th Wish Music Awards sa Enero. Opisyal nang binuksan ngayong araw. Mga nominadong OPM artist, kilalanin. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Hindi pa rin kumbensido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat mag-imbestiga at papasukin sa bansa ang International Criminal Court o ICC upang imbestigahan ng war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Pangulong Marcos, nananatiling usapin pa rin ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas matapos ang pagkalas ng bansa sa Rome Statute ilang taon na ang nakalilipas. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Simple lang naman yung issue yan Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama 'yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. Hindi tama para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na manghimasok ang isang dayuhang grupo sa mga investigasyon patungkol sa mga isyu sa loob ng bansa. Partikular na dito ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Pangulong Marcos, may sariling judicial system ang bansa na maaaring humawak ng kaso. Ito ang pahayag ni PBBM sa inihaing resolusyon sa Kamara na humihikayat sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC sa dating Pangulo. Paliwanag pa ni PBBM na nanatiling kwestiyon ang jurisdiksyon ng ICC para magsagawa ng investigasyon dito sa bansa dahil na rin sa pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute, ilang taon na ang nakalilipas. As I have always said, there are still some problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if we can solve those problems, then that would be something else. But medyo fundamental yung mga question na ganun Sa kabila naman nito, pinag-aaralan pa rin naman anya ng pamahalaan kung kailangang magbalik bilang miyembro ng Rome Statute ang Pilipinas. There is also a question, should we return under the fold of the ICC? So that's again under study. So we'll just keep looking at it and see what our options are. Samantala muli naman binigyan diin ni Solicitor General Menardo Guevara na taliwas umano sa posisyon ng Pilipinas ang House Resolution. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Nakahanda si Senator Ronald Bato de la Rosa sa kung anuman ang maging desisyon ng gobyerno ng Pilipinas sa panawagang muling pagpasok sa International Criminal Court o ICC. Hindi rin anya aatras ang mambabata sakaling matuloy ang investigasyon sa madugong war on drugs ng Duterte administration kung korte sa Pilipinas ang maglilitis nito. Ito ang balita ni Harleen Delgado. I feel that I should be ready. I should be ready for any eventualities because the political situation in the Philippines is very, very, very fluid. So I have to be ready. Hindi ikinababahala ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung pinag-aaralan ng pamahalaan ang pagbabalik bilang miyembro ng International Criminal Court o ICC. Sa gitna ito ng nakaambang investigasyon sa posibleng crimes against humanity sa tinaguriang bloody drug war ng Duterte administration kung saan nagsilbing hepe ng pambansang pulisya si de la Rosa. Ayon sa senador, nakahanda siyang harapin sakaling payagang makapasok ang mga investigador ng ICC sa Pilipinas. Hindi rin ayaw niya aatrasan ang anumang kaso, pero iyon ay kung korte ng Pilipinas ang lilitis sa kanya. Hindi lang naman ako nasusurprise. Everybody na nakarinig sa kanyang statement ay talagang masusurprise. Kung pabalikin, papapasokin. Pero kung study nga lang, it does not cause alarm to us. Ready. When I say ready, ready to fire, ready to speak, ready to sing, ready to dance, ready lang. Kung anong gawin natin, ready. Gayunman, naninindigan sa Senator de la Rosa na hindi dapat makialam ang ICC sa Pilipinas. Rerespetuhin anya ng senador anuman ang maging desisyon ng Pangulo sa usaping ito. But it is not an indicator that lalayasan ko kayo. Baka sabihin niyo, sisibat na si Bato, hindi ako lalayas. Harapin ko yan. Pag sinabi ng ating gobyerno, sinabi ng ating korte, Bato, harapin mo yan, dito ka sa amin humarap, then haharap ko. Harapin ko yan. Ngunit ayon kay Senator Francis Tolentino na posibleng mag-abogado kay Senator de la Rosa at kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, gusto munang mapag-aralan ang magiging papel ng Senado kung papasok muli ang Pilipinas sa ICC. Tingin niya, maaring hindi lang ito dapat desisyon ng punong ehekutibo. So, hindi siguro, sa tingin ko ngayon, baka mali ako, hindi siguro purely executive act lang, baka mangailangan ng concurrence ng Senate. Kasi parang papasok tayo sa bagong tratado. So tingnan natin kung anong implications nun. Tumanggi naman ang senador na magkomento sa resolusyon sa Kamara na humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Positibo si dating Senador Leila de Lima na madidismiss o mapapawalang sala sa kanyang huling kaso na may kinalaman sa iligal na droga. Samantala, hindi umano matandaan ni de Lima na mag-aaral nito ang West na pumayag sa kanyang bail. Ito ang balita ni Dante Amento. My lawyers are working on it. What is the next step? And just like the grant of bail, isang Thanksgiving gathering ang isinagawa kanina ni dating Senador Leila de Lima para sa kanyang pamilya, kaibigan at mga taga-suporta. Dito isa-isa niyang binanggit ang mga walang sawang tumulong sa kanya sa loob ng halos 7 taon niyang pagkakakulong. Kasama sa kanyang pinasalamatan ang Administrasyong Marcos dahil sa paggalang umano sa proseso ng batas at ng hudikatura. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naniniwala ang former senator na makakamit niya ang tuluyang kalayaan sa mga darating na araw. At sa ngayon patuloy ang pagtatrabaho ng kanyang legal team para makamit ito. Ayon sa dating senador, wala nang dagdag na malakas na ebidensyang naipresenta ang prosekusyon. the grant of the bail itself is already a very positive and significant development. Na umaasa kami na ang susunod is really the dismissal or acquittal. Ilang person deprived of liberty o PDL na rin na dating tumistigo laban sa kanya ang nagpahayag na binabawi nila ang kanilang testimonya dahil tinatakot lang umano sila.
Umaasa ang kampo ni De Lima na agad itong maipresenta sa korte kasama ng mga inmate upang maalaman na kung maaaring magamit ito sa pag-dismiss o pag-acquit sa kanya sa kaso. Samantala, sinagot ni De Lima ang pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na paborito umano nitong estudyante sa San Beda Law School, si Judge Hiner Hito. Si Hito ang huwes na pumayag sa hiling ni De Lima na makapagpiyansa. I don't even remember that he was a student, so how could he be my favorite student? Kasi sinasabi niya ata favorite. Alam niyo po, I've taught for many years, intermittent years in San Beda. So hundreds na po ang mga naging estudyante ko. So I don't remember everyone. Pakiusapan ni De Lima, tumigil si Roque sa panggugulo at pakikisawsaw sa kanyang kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi lahat ng hair strands na nakuha sa pulang CRV ay pagmamayari ng beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon kay PNP Public Information Office, Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, ito ang naging resulta ng pagsusuri na isinagawa ng PNP Forensic Group. Ito ang balita ni Leia Ilaga. Ilan lang doon sa hair strands ang nagmatch po doon sa DNA profile po ng magulang ni Catherine. Yung iba po doon ay hindi po nagmatch at ibig sabihin po ay meron pong nagmamayari ng iba o na doon sa mga buhok po na na-recover po doon sa loob ng CRV na red po. May ibang tao na nagmamayari ng ilang buhok na nakuha sa loob ng inabandonang SUV sa Batangas. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, ilan sa hibla ng buhok ay hindi pag-aari ng beauty queen na si Catherine Camilon matapos na hindi ito mag-match sa DNA sample ng magulang ng beauty queen. Doon po sa ibang hair strands po ay yun po, babae po yun po yung nag-match po doon sa DNA profile po ng magulang po ni Catherine. At doon naman po sa ibang hair strands, ma'am, ay antayin po natin, ma'am, yung ilalabas po na result po ng crime lab ay ng forensic group, ay rather I should say forensic group, dahil we don't want to preempt, ma'am, itong ilalabas po ng mga iba pa pong additional object evidence po, at makikita po natin yan, ma'am, sa official result po kung ito po ba ay nagpifit po sa DNA po ng babae o lalaki po. Kaugnay nito, inaalam pa aniya ng forensic group kung pag-aari ito ng mga suspect. Hindi pa kasi aniya nakukunan ng DNA sample sa mga ito para ikumpara sa ilang hibla ng buhok na hindi nagmatch sa magulang ni Catherine. Hihintayin po natin, ma'am, yung development po regarding that. Kung during the preliminary investigation ay po pwede na po tayong mag-request po ng DNA specimen po doon sa mga posibleng tao na may kinalaman po dito sa kaso po na ito, o kailangan po nating dumating doon sa estado na maisampa na po natin yung information para makapag-file po tayo ng corresponding petition allowing the PNP po to get the possible DNA sample from the suspects po. Samantala, nakatakda naman ang preliminary investigation sa kaso ng pagkawala ni Catherine sa December 19 at January 9, 2024. Ito'y matapos natanggapin ng Batangas Prosecutor's Office ang kasong kidnapping at serious illegal detention laban sa 4 na suspect, kasama na si Police Major Alan De Castro. Tapos na po yung case build-up at evaluation na kinondak po ng Batangas Provincial Police Office at subject na po ito ng preliminary investigation. Inaasahan po natin na yung mga suspects po ay magsasubmit po ng kanilang counter affidavit o at iba pa pong ebidensya to answer po yung mga complaint na i-file laban po sa kanila. Si De Castro ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine na umano'y kakatagpuin ng dalaga noong October 12 bago ito mawala. Kahapon, nag-umpisa na ring dinggin ang kasong administratibo na conduct unbecoming of a police officer laban kay Police Major De Castro sa Internal Affairs Service 4A. Nagkaharap po yung magkabilang partido diyan po sa opisina po ng Regional Internal Affairs Police Region 4A at nagsumiti po sila ng iba pa pong mga
mga statements at inaffirm din po ng ating mga complainant, including po yung magulang po ni Catherine, pati na rin po yung isang kaibigan po niya na inaffirm din po niya yung kanyang statements na nagkaroon nga po ng exchange of messages between her and Catherine prior to her disappearance, pati na rin po yung sinasabing allegedly na pananakit daw po nitong si Major De Castro kay Catherine. Dagdag ni Colonel Fajardo, 2 sibilyan din na may kinalaman sa Nissan Juke ang kinasuhan ng carnapping ng PNP. Ito'y matapos na hindi maipaliwanag kung paano napunta kay Catherine ang naturang sasakyan. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimulan na ang 4-day truce na Israel at Hamas upang mapalaya ang mga hostage na militanteng grupo kapalit ng mga Palestinian na hinuli na Israel. Samantala, papapasukin naman ng humanitarian aid ng iba't ibang mga organisasyon at bansa habang may ceasefire. Ito ang balita ni Region Bolivar. We hope to get our hostages out. It's not without its challenges. But we hope to get this first tranche out, and then we're committed to getting everyone out. Alas 7 sa Israel kaninang umaga nang magsimula ang temporary truce na napagkasunduan ng dalawang kampo. Layo nitong mapalaya ang ilan sa mga binihag ng Hamas na dinakip noong sumugod ang militanteng grupo sa Israel noong October 7. 50 mga bihag ang palalayain ng Hamas sa loob ng 4 na araw na tigil putukan. Unang anilang palalayain ang 13 Israeli women at ilang mga bata ngayong araw. Inaasahan din ang pagpapalaya sa 30 Palestinians mula sa Israeli jails. Ipagpapatuloy naman ng Israel ang layo nitong mangyari sa gera. We'll continue with our war aims, namely to eradicate Hamas, because Hamas has already promised that they will do this again and again and again. They're a genocidal terrorist cult. Ayon pa sa punong ministro, walang kapayapaan kung may Hamas. There's no hope for peace between Israel and the Palestinians, between Israel and the Arab states, if we don't eradicate this murderous movement that threatens the future of all of us. Sasamantalahin naman ng mga humanitarian organization ang pagkakataon upang maipasok ang kinakailangan tulong sa mga naipit sa gulo sa Gaza. Ayon sa Egypt, nasa 130,000 liters ng diesel at 4 na truck ng gas ang i-deliver at nasa 200 trucks naman ng tulong ang papasok sa Gaza araw-araw. Region Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako ng reforma kontra karahasan at paglikha ng maraming trabaho ang bagong halal na Ecuadorian President. Manunungkulan naman ito sa loob ng 17 buwan upang tapusin ang termino ng nagbitiw na dating presidente. Ito ang balita ni Dale De Castro. Sinalubong ng masigabong palakpakan at nagkaingay ang mga Ecuadorian sa Presidential Palace sa Quito para sa bagong pangulo ng bansa na si President-elect Daniel Noboa. Kasama nito si First Lady Lavinia Balbonesi at 2 nitong anak. Nanumpa ang 35-year-old banana business heir kahapon, November 23 sa South American country na nahaharap sa matitinding economic challenges na nagtulak sa ilang mamamayan nito na mag-migrate sa ibang mga bansa. Kasabay nito ang lumalalang karahasan na nagresulta sa pagkakapatay kay presidential candidate Fernando Villavicencio. Naniniwala naman si President Noboa na ang paglikha ng maraming trabaho ang solusyon upang labanan ang karahasan sa bansa. Karamihan sa gabinete ng bagong presidente ay nailuklok na rin bukod sa Ministry of Economy of Finance, kaya naman sa ngayon ay wala pang humahawak sa posisyon. Si President-elect Noboa ay manunungkulan sa loob ng 17 buwan upang tapusin ang naiwang termino ni dating President Guillermo Lasso na bumaba sa pwesto upang iwasan ang impeachment. Dale De Castro, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inilahad ng isang senador sa harap ng mga mambabatas mula sa Asia-Pacific nations ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Pero ayon sa ilang senador, malabong maaprubahan ang resolusyon na nananawagan sa pagsunod sa international law sa pagresolba ng sigalot sa South China Sea dahil umano sa pagtutol ng China. Ito ang balita ni Harleen Delgado. As representatives of our respective governments, it is incumbent upon us to raise serious concerns over recent developments in the West Philippine Sea. Sumentro sa kahalagahan ng dialogo at diplomasya sa pagresolba sa mga hamon sa South China Sea ang mensahe ng Pilipinas sa mga mambabatas mula sa iba't ibang bansa sa Asia-Pacific region. Sa plenary session ng Political and Security Matters sa ikalawang araw ng 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum o APPF, binigyang diin ni Senator Jinggoy Estrada na siya ring chairperson ng Senate Committee on National Defense na dapat matugunan ang sitwasyon sa West Philippine Sea dahil sa posibleng epekto nito sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Paglilinaw ng senador, ang mga issue na kanilang binibigyang atensyon ay hindi para manisi o magkampihan, kundi pagsasalamin sa commitment ng member states sa rule-based international order. It is through our collective diplomatic efforts that we can send a strong message of unity, urging all parties involved to prioritize dialogue over confrontation and cooperation over competition. Binanggit din ng senador ang posisyon ni President Ferdinand Marcos Jr. na ayusin ang sigalot sa diplomatikong pamamaraan at ang pulong nito kay Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit. Kinilala rin nito ang pagbalangkas ng Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan na anyay magpapalakas sa defense cooperation ng dalawang bansa. Ayon kay Senator Ronald De La Rosa na chairperson ng Political and Security Matters, nagpahayag din ng pagkabahala ang Japan sa tensyon sa West Philippine Sea. Naghain ng draft resolution ang Pilipinas at Indonesia na nananawagan sa mga member parliament na suportahan ang kani-kanilang mga bansa sa pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea na naaayon sa international law, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Pero tila malabo na nila ito maaprubahan dahil tinutulan na umano ito ng China. Kailangan kasing magkaroon ng konsensus kung saan kailangan aprubahan ito ng lahat ng miyembrong bansa. Sila naman, ang gusto nila is go back to the traditional ways of settling dispute, talking bilaterally na walang pakialam yung mga ibang bodies like the UN, any UN bodies, no, ayaw nilang recognize. Gusto nila yung traditional way, which is usapan between us. Ever since naman, ayaw nilang ma-involve yung other countries, but Vietnam is willing to enter into a dialogue concerning the Code of Conduct. Incidentally ngayon, may meeting with Vietnam and other countries. China lang ang ayaw. Sinisika pa ng UNTV News na makuha ang tugon ng Chinese delegation. Bukod sa maritime security, ilang resolusyon din ang aaprubahan dito sa 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum na pinangungunahan ng Pilipinas. Nandyan ang climate action, paglaban sa transnational crimes, pagtaguyod sa universal healthcare at critical infrastructure. Umaasa ang mga mamabatas na magiging daan ng pagtitipon para mas mapaigting pa ang kooperasyon ng mga bansa para sa pagtugon sa mga hamon sa Asia-Pacific region. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan na Department of National Defense na may batayan ang ginagawang Joint Maritime Patrol sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Ito ang reaksyon ni Defense Secretary Gilbert Chodoro sa mga patutsada ng China na lalo umanong pinapainit ang tensyon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng US-Philippine Joint Patrol. Ayon kay Secretary Chodoro, ang China ang siyang unang gumawa ng gulo sa pagpipilit na maangkin ang West Philippine Sea. Git pa ng kalihim, binabaliktad ng China ang katotohanan. Samantala, sinabi ng kalihim na tiyak na masusundan pa ang joint operations sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sino bang nananakop
sino ba ang kumukupkop sa South China Sea, no? Sa West Philippine Sea, lalo na. It is China. The Philippines is not stirring up trouble. This is the reverse of the truth. It's an absolute falsity for China to say that. And it is once again reversing the truth, consistent with its narrative. The Philippines is not stirring up trouble. Inaabangan ng Estados Unidos ang pagpapabuti sa komunikasyon ng China patungkol sa mga military operations nito. Gayunman, ayon sa US Navy, marami pang kailangang gawin upang mapatibay ang mga susunod na hakbang sa mga kasunduang ito. Ito ang balita ni Daryl Angeles. Umaasa ang US Navy na magkakaroon ng mas maiging operational communication sa militar ng China. Isaan nila itong positibong hakbang sa gitna ng mga tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Gayunman, mas marami ang kailangan gawin upang patatagin ang mga susunod na hakbang. Sa pahayag ni US Chief of Naval Operations Admiral Lisa Franchetti sa pagbisita sa Busan, South Korea, mahalaga na mapanatili ang bukas na linya ng komunikasyon sa pagitan ng dalawang militar. Ito ay upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan na maaaring humantong sa hidwaan. Dagdag rin ni Admiral Franchetti, nakipagkasundo ang China na ipagpatuloy ang mga komunikasyon sa telepono sa pagitan ng mga theater commands, isang bagay na nais paunlarin ng mga opisyal ng US. Natigil ang military communication sa pagitan ng dalawang bansa nang bumisita si former House of Representatives Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan noong August 2022. Nangyari ang mga kasunduang ito matapos magpulong sina US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping sa San Francisco noong November 15. Bahagi ng 4 na oras na pag-uusap ng dalawang leader ang mga pangangailangan sa pagpapaigi ng mga komunikasyong militar. Gayon din ang tungkol sa mga tensyon sa Taiwan, Iran at pakikipagtulungan sa pagbabawas ng daloy ng opioid fentanyl sa Estados Unidos. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Makatutulong sa pag-abot sa climate goals ng New Zealand ang pagbabawas sa pagkonsumo ng karne at dairy products. Ito ay matapos lumabas sa isang pag-aaral na nasa mahigit kalahati ng yearly grocery emissions ay nagmumula sa red at processed meat, gayon din sa dairy products ng bansa. Nakapag-generate ng malaking greenhouse gas sa mga food product mula sa baka at tupa dahil sa potent gas na methane na nalilikha ng mga ito. Kabilang ang New Zealand sa mga bansang top exporter ng red meat, kung kaya't mahigit kalahati ng greenhouse gas emissions sa bansa ay nagmumula sa agrikultura. Pinagsusumite ng detalyadong ulat ng World Health Organization ng China kaugnay ng tumataas na respiratory diseases at pneumonia sa mga bata sa bansa. Ngunit ayon sa China, wala naman silang nakikitang bagong uri ng virus o organism na maaaring maging sanhi nito. Ang Department of Health naman, mahigpit na babantayan ang sinasabing outbreak. Ito ang balita ni Bernardadis. Mahabang pila, maraming batang may sakit. Ganito ang senaryo ngayon sa mga ospital sa China dahil sa pagtaas ng kaso ng respiratory illnesses at pneumonia. Ilan sa mga bata nakaswero na. Ayon sa World Health Organization, bagamat ang pagtaas ng mga kaso ay dumating ng mas maaga sa panahon, hindi naman ito nakapagtataka dahil sa pag-alis ng mga COVID-19 protocols. Gayunman, nanghihingi pa rin sila ng detalyadong ulat sa China sa tila outbreak ng sakit. Kabilang sa nais makita ng WHO ay ang dagdag epidemiologic at clinical information. Gayon din ang laboratory results mula sa napaulat na outbreak sa mga bata. Hinihingi rin ito ang dagdag impormasyon sa mga kasalukuyang problema sa healthcare system ng China. Sinabi ng Chinese health authorities na wala naman silang na-detect na bago o unusual pathogens. Ang pagdami ng mga kaso ng respiratory illnesses ay hindi naman nagre-resulta ng pag-exceed sa kapasidad ng mga ospital.
Wala rin umanong indikasyon na ang outbreak ay maaaring maging global threat. Ayon naman sa Department of Health, kumukuha sila ng dagdag impormasyon sa naiulat na pagtaas ng kaso ng respiratory illnesses at clusters ng pneumonia sa China. Mahigpit din nilang babantayan ang development ng sakit. We're monitoring that because WHO is monitoring this respiratory illness out of China. So babantayan din natin yan. Of course, like any outbreak or clustering, pag ang tawag dyan yung clustering, may similar cases in one location. So that might be the start of something or that might not be. Pwedeng common cold flu lang yan, but it's just respiratory. But we are watching it. Patuloy naman ang pagpapaalala ng WHO sa publiko para sa iba yung pag-iingat dahil hindi patuluyang nawawala ang COVID-19. Nananatilian nila itong banta sa kalusugan kaya mainam pa rin na ituloy ang pagkakaroon ng proteksyon. We have to remain vigilant because the virus is circulating, it's evolving, it's changing, and we have to make sure that we use these tools that do exist to keep people safe. Tools such as masking when you're in crowded areas, if you're in an at-risk group in particular, improving ventilation, physical distancing. Mahalaga pa rin ngayon ang pagpapabakuna laban sa COVID, influenza at pneumonia, lalo na't pumasok na ang taglamig sa maraming bansa. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi normal ang labis sa paglalagas ng buhok ng isang tao. Ang sinumang nakararanas ito ay maaaring may problema sa immune system na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng sakit na alopecia areata. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Huwag balewalain ang paglalagas ng buhok o pagkakaroon ng poknat sa ulo dahil maaaring ikaw ay nakararanas ng sakit na alopecia areata. So, yung alopecia areata, mga kasangbahay, ay isang uri ng hair loss or yung pagkawala ng buhok. Classified po as an autoimmune disorder o sakit. So, ang nangyayari kapag nagkakaroon po tayo ng alopecia areata, suddenly nagkakaroon po tayo ng poknat o yung pagkawala ng hair sa isang parte ng ating anit. Dagdag pa dito, isa ang stress sa contributing factor kung bakit nagkakaroon ng alopecia areata ang isang tao. To be honest, kapag sa mga research ibabasahin nyo, hindi talaga nila alam kung paano na-initiate o natitrigger yung mismong autoimmune na process. Pero sa mga, kumbaga, exacerbating factors kung bakit biglang nagkakaroon, ang isa sa mga pinakasanhi is stress. Kunwari, stress sa trabaho, stress sa pamilya, personal or yung mga personal relationship, yun po ang number one cause ng alopecia areata. Alamin at unawain ang mga iba pang dahilan bakit nagkakaroon ng alopecia areata ang isang tao. Manood ng Dr. Son TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isa na namang consultancy agency ang ipinasara ng Department of Migrant Workers. Ito ay matapos na makatanggap ng reklamo na umunay nagre-recruit sa mga aplikanteng gustong magtrabaho sa ibang bansa at hihinga ng placement fee gayong wala silang permit para rito. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ang palusot nila, tinutulungan lang dalaw nila sa pagkamit ng work visa. Pero ang sabi namin sa kanila, kaduda-duda yon kasi yung pagkamit ng work visa sa pamamagitan ng pagtanggap ng empleyo sa isang bansa, ay yan na yung pinakamadaling proseso. Hindi kailangan ng tulong sino man yun. Ikinandado kanina ng mga operatiba ng Migrant Workers Protection Bureau ng DMW ang 11 Seas Immigration Services na nag-oopisina sa may Welcome Plaza Mall sa Taft Avenue, Pasay City.
Ikinasa ng DMW ang operasyon matapos makatanggap ng reklamo mula sa isa sa mga naging biktima ng nasabing consultancy agency. Ayon umano sa sumbong ng aplikante, inihingan siya ng agency ng 250,000 pesos para sa pagtatrabaho sa abroad. Doon pa lamang sa recruitment ng trabaho, pinapakitaan na siya kung ano yung job opening, job order o ano pa man yan. At inihikayat, pinangangakuan yung tao ng trabaho. So yun ang pagkakasala nitong 11Cs na ito kasi walang lisensya sa DMW. Ayon sa DMW, isang consultancy agency lamang ang 11Cs Immigration Services. Ibig sabihin, pagproseso lamang ng mga papeles ng mga ibig maging turista at mamasyal sa ibang bansa ang kanilang trabaho at hindi para tumanggap ng mga gustong magtrabaho sa abroad. Sinasabing nagtatago sa pangalang Consultancy Agency Services o Immigration Services ang mga ganitong agency na nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa. Ayon sa DMW, walang lisensya at permit ang mga ito. Karaniwan sa mga trabahong iniaalok ng mga ito sa kanilang mga mabibiktima ay truck driver at warehouse workers sa Poland at Canada. Ang consultancy service, immigration service, pag nag-recruit na yan, ibig sabihin, pag nangako na ng trabaho, nag-offer ng trabaho, nag-process ng trabaho, yan ay recruitment at kung walang lisensya, illegal recruitment ang tawag doon. Lalo na kung may pinapataw na malaking o tinataga na malaking halaga ng pera. Hindi nga kailangan makapaningil ng pera sa totoo lang. Basta nag-recruit ka, nangako, nag-offer ng trabaho, walang lisensya, illegal recruitment na yon sa batas. 2 buwang ding isinailalim sa surveillance ng Department of Migrant Workers ang consultancy agency na ito. Panawagan nila ngayon sa iba pang mga biktima na lumapit sa opisina ng DMW para makapagsampa rin sila ng reklamo. Si alias Rica na nag-aasikaso lang sana ng kanyang papeles kanina. Laking gulat nang biglang salakayin ang consultancy agency na ina-applyan niya. 1 taon na umano mula nang pangakuan siya ng agency ng trabaho sa Poland bilang factory worker sa isang automotive company. Nasa 140,000 pesos na rin aniya ang nakukuha ng mga ito sa kanya na ipinangutang lamang niya. Nagkaroon na rin ito ng duda nang pinag-training siya sa meat at warehouse bagamat hindi ito ang ina-applyan niya sa Poland. Nakakapanghina lang talaga. Kumbaga maman isang taon, parang binuhos namin lahat dito Tapos ganito lang yung nangyari. Nakahanda ang biktima na maghain ng reklamo at bawiin ang pera na kanyang naibigay na sa agency. Aniya, marami pa siyang nakilala na kapwa niya rin biktima na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakaalis papuntang ibang bansa kahit pa nagbayad na ang mga ito. Sasampahan ng kasong syndicated illegal recruitment ang may-ari at mga tauhan ng nasabing agency. Aalamin din ng DMW ang kalagayan ng mga kababayan natin na sinasabing napaalis na ng 11Cs Immigration Services. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maglalagay ng isang one-stop shop ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na planong buksan sa susunod na buwan para sagutin ng personal ang agam-agam ng mga tsuper na hindi pa rin sumasama sa consolidation para sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ngayong Biyernes, nagtapos na ang 3 araw na tigil pasada ng Grupo Manibela. Pero ayon sa LTFRB ay hindi naman ito naparalisa ang biyahe ng mga commuter. Ito ang balita ni JP Nunez. Kung meron pong hindi pa naiintindihan, next week po, 2 weeks from now, maglo-launch po ang ating chairman ng kanyang one-stop shop. Dahil mayroon pa ring mga operator ng mga tradisyonal na jeep ang may agam-agam pagdating sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP, maglulunsad ang ahensya ng isang one-stop shop upang sagutin ng personal ang mga issue ukol sa programa. Plano ng LTFRB na buksan sa darating na Disyembre ang one-stop chopper shop.
Ayon kay Celine Pialago, ang spokesperson ng LTFRB, maglalagay sila ng mga booth sa lugar ng LTO Central Office. Dito maaaring dumulog ang mga tsuper kung may nais pa silang linawin tungkol sa PUVMP o may iba pa silang concern sa LTFRB. Bukod dito, mayroon ding magiging town hall discussion ang ahensya sa mga operator at leader ng mga transport group at pangungunahan ito ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III. So, naka-booth po yun. So, isa-isa po lahat ng concerns nila sa PUV modernization, consolidation process, and at the same time, legal assistance. Samantala, sa assessment ng LTFRB, hindi naman tuluyang naparalisa at minimal lamang ang naging epekto ng isang linggong tigil pasada na isinagawa ng piston at manibela. Ayon sa ahensya, ito'y dahil kakaunti lamang ang libreng sakay na kinailangan nilang i-deploy at mayorya pa rin sa mga jeepney driver ay bumiyahe ng isang linggo. Yung mga nakikita po nating kumpol ng mga tao, ito po yung regular foot traffic every rush hour, base po sa assessment natin as of now. Ayon sa LTFRB, mayroong 11 mga unit ng jeep ang naisyuhan ng show cause order sa mga sumali sa tigil pasada ng manibela na isinagawa noon pang Hulyo kasabay ng SONA ng Presidente. Pagpapaliwanagin ang mga ito kung bakit hindi dapat suspindihin o kansilahin ang kanilang mga prangkisa. Sa ngayon, halos nasa 70% na nila ang nakapagpa-consolidate at inaasahang aabot ito sa 90% hanggang sa matapos ang taon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming pasahero sa Bulacan ang stranded dahil sa pagpapatuloy na tigil pasada ng mga tsuper ngayong araw. Humingi na rin na paumanhin ang grupo ng mga drivers sa perwisyong naidulot nila sa commuters. Ito ang balita ni Nestor Torres. Hindi po nakakasakay po ng maayos kasi ang limit lang po ng mga dumadaan ng e-jeep tapos po late na po kami sa trabaho. Delikado po sa mga commuters po kasi nahihirapan po ng mga Malaki ang naidulot na perwisyo sa mga taga-Bulacan nang isinagawang 3 araw na malawakang tigil pasada ng grupong Manibela. Ayon kay Jaymar Alisna, isang empleyado, imbis na halos 1 oras sa pag-aabang ng masasakyan pero wala ni isang jeep na dumadaan. Pangunahing ding naapektuhan ng tigil pasada ay ang mga estudyante maging ang mga empleyado ng Bulacan Provincial Capital. Ay, talaga magpabag ng sasakyan, lalo po ngayon, abuka ako magagamit ko lang sa ulan. Pagkanda, paano siya lalo sa amin? Yung sasakyan ang mga estudyante, nalilate ng uwi. Mamaya dadabilin ko. Humingi naman ng paumanhin ang mga jeepney drivers sa mga naapektuhan ng transport strike. Katwiran nila, nais lang nila na maiparating sa pamahalaan ang kanilang mga hinaing dahil sa napipintong deadline ng consolidation sa December 30. Ang gusto lang namin mangyari, ibigay po ang aming kahilingan na wala ng consolidation. Kasi pagka may consolidation, obligado po kami pumasok sa kooperatiba. Unang-una, wala po kami kakayanan na ipag-ano sa kooperatiba ang aming mga linya. Kasi yung pinangako nilang no to phase out, okay, no to phase out, basta mag-consolidate ka lang. After makapag-consolidate ka, ando na yung cuts. Kailangan mong makapaglabas ng modern jeep. Paano ka makapaglabas ng modern jeep? Mangungutang ka sa bangko. Pautangin ba kami ng bangko? Yung mga katayuan namin sa buhay. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalala ang Philippine Crop Insurance Corporation na maaaring masakop ng insurance sa mga pananim na maaapektuhan ng El Nino. Panawagan naman ang grupo ng mga magsasaka na sana ay padaliin lamang ang proseso ng claims. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Yung pagtuyot or drought, covered po natin sa ating crop insurance. Kung mapinsala ang mga pananim ng epekto ng El Nino sa bansa, may maatrasan pa ang mga magsasaka.
Ayon sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC, para masakop ng insurance ay dapat na-rehistrado sa Registry System for Basic Sector in Agriculture. Subsidize ito ng gobyerno na programa ng Department of Agriculture o kaya naman ay maaaring magbayad ng premium direkta sa PCIC. Ayon sa PCIC, ia-anunsyo naman ng National Irrigation Administration kung aling mga lugar ang mapapatubigan sa panahon ng umiiral ang El Nino. Ang makukover lang po natin ay yung mga irrigated o meron talagang source of water. Pero kung wala pa yung advisory po na cover na sila ng PCIC at talagang tinamaan sila ng tagtuyot or El Nino, maaari po silang mag-claim sa PCIC. Maaari nilang umabot sa 18 hanggang 19,000 piso kada hektarya ang makukuha para sa subsidized na programa. Halimbawa, yung lupa nagbiyak-biyak na dahil sa sobrang walang tubig. Kung halimbawa sa mais, kung bubuksan po yung bunga niya, ay maaaring may mga wala na po mga kernel sa loob. Or kumbaga sa palay, kung yung bunga niya ay wala na ding laman, maaaring ito ay dahilan po ng tagtuyot po or drought. Ayon naman sa grupo ng mga magsasaka, sana ay mas mapadali ang pagkuha ng kanilang claim sa insurance. Sana po ay maging mas mabilis at maging mas, kumbaga, mas sympathetic ang treatment ng PCIC sa mga insurance claims na ating mga magsasaka. Maaari na po nilang i-text yung kanilang pangalan, kung ano yung crop na naka-insured sa amin, kailan ito na-damage, para agaran pong ma-actionan po ng PCIC o mapuntahan yung farm po nila. Base sa pagtaya ng Pag-asa, ang pinakamatinding pag-iral ng El Nino ay magaganap sa Pebrero o Marso ng susunod na taon. Pero ang epekto nito ay maaaring umabot sa tagulan. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Simula ngayong araw ay maaari nang iboto ng mga wisher ang kanilang paboritong OPM artists na nominado para sa nalalapit na 9th Wish Music Awards na gaganapin sa January 14 sa susunod na taon. Bukod sa major categories, pagkakalooban din ng special awards ang ilang natatanging artist na nag-iwan ng natatanging marka sa industriya sa paggamit ng kanilang musical talents for a noble cause. Ito ang balita ni Gladys Suarez. The time of the year again. Dahil ngayong January 14, 2024, ay muling magsasama-sama ang mga paboritong OPM artist ng mga wisher for another night filled with music and charity, ang 9th Wish Music Awards. Live silang matutunghayan sa The Big Dome, kasabay ng pagkilala sa Best Wish Exclusive Performances, Songs and Artists para sa taong 2023. Nasa 6 na po musical acts ang nominado sa 19 na major categories sa inaabangang 9th Wish Music Awards. Hindi lamang trophy ang iuuwi ng mga mananalo dahil tatanggap din ang mga ito ng 25,000 pesos cash prize at karagdagang 100,000 pesos para naman sa kanilang napiling charitable organization. Kaya sa pagbubukas ng online voting ngayong araw, ilabas na ang gadgets at ipakita ang suporta sa inyong paboritong OPM artist sa pamamagitan ng pagboto. 30% ang total score ay kukunin mula sa online voting at ang 70% ay mula sa panel of judges. At para makaboto, pumunta lamang sa Wish Awards voting site ng Wish 1075 o via Wish 1075 app. Gagawaran ng Wisher's Choice Award ang nominadong makakakuha ng highest number of votes. Maliban sa mga major recognition, muling magkakaloob ng KDR Icon Awards, ang KDR Icon of Musical Excellence at KDR Icon of Music and Philanthropy. Para ito sa mga natatanging individual sa industriya na ginamit ang kanilang musical talents para sa isang noble cause. Bukod sa inaabangang awards, asahan din ang powerful performances at collaborations ng ilang mga artists. Kabilang sa mga matutunghayan ng OPM rock icon Rico Blanco, Lola Amor, Clara Binen,
Flo G. Magaling na sana sila kung di natututo. Dahilan ba't wala na papel yung iba at yun ang totoo. At marami pang iba. Ang Wish Music Awards ay hindi lamang para sa mga sikat na OPM artist dahil kinikilala din ito ang kontribusyon ng mga fast-rising artists. Gaya nga ng sinabi ni Kuya Daniel Razon, patuloy na susuportahan ng Wish 1075 ang mga OPM artist bago man o kilala na sa industriya ng musika. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang thrilling Thursday ang natunghayan ng ating mga kababayan sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Season 10 eliminations kahapon sa Paco Arena sa Maynila. Nakuha na rin ng SSS Kabalikat ang unang panalo matapos talunin ng DOJ Beacons habang nabaon naman sa ilalim ng team standings ang rookie team na DFA Emissaries na nakuha ang ikatlong sunod na pagkatalo. Nanaig naman ang AFP Cavaliers sa isang makapigil hiningang bakbakan kontra Senate Defenders. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Mahigpit na bakbakan ang ipinamalas ng AFP Cavaliers at Senate Defenders sa main game ng triple header ng UNTV Cup Season 10 Eliminations sa Paco Arena sa Maynila kahapon. Kapwa namuhunan sa mahigpit na depensa ang dalawang kuponan at dahil kapwa hindi kompleto ang kanilang lineup, matira ang matibay hanggang sa huling segundo ng laban. First quarter, double-digit agad ang abante ng AFP laban sa Senate, 28-16. Na-maintain ng Cavaliers ang kanilang momentum and a first half with 9 points advantage, 42-33. Pagpasok ng second half, rumatsada ng 12-2 run after 4.5 minutes ang Senado para lumamang na ng 1 punto sa game. Inalagaan ito ng Defenders and of third quarter, 55-56. Last quarter, umangat pa ng 3 puntos ang abante ng Senado. Subalit bumwelta ang AFP nang magpakawala ng bomba si Mark Salupado sa 3-point area upang agawin uli ang abante. 63-62 by 3 minutes and 37 seconds na lang ang nalalabi. Malaking tulong sa AFP ang block ni playing coach Jeffrey Kiambao para i-deny ang layup ni Maki Makabaso sa last 2.5 minutes na bumasag sa tsansa ng Senado na bumawi. Gayun din ang putback ni Kiambao para iakyat sa 3 points ang kalamangan ng AFP, 1 minuto na lang ang nalalabi. Sinelyuhan ang tagumpay ng Cavaliers ng side jumper ni Regalado last 30 seconds hanggang sa tumunog ang buzzer, panalo ang AFP 69-64. Best player of the game si Jeffrey Kiambao na may 15 points, 9 rebounds at 2 steals. At si Mark Salupado na nagbuslo ng mahalagang 5 points sa last quarter with 5 boards, 3 assists at 4 na steals. Sa ngayon may 2 panalo at 1 talo na ang AFP, habang ang Senate ay may 1-2 win-loss record. Of course, yung defense pa rin naman ang magpapanalo sa lahat ng laro. So, yun yung nagawa namin, although nasa loob ako doon. Parang merong coach sa loob. So, nag-uusap kami, kami kung paano adjust yung defense to. Hindi katulad nung nakaraan, natalo kami. So, hindi kami nakakapag-adjust, hindi sila nag-uusap. Kaya ngayon, sabi ko, bago mag-usap tayo kahit sa loob ng laro, sa loob ng court. Sa dulo. So, siguro, mga decision-making last 3 minutes namin, defensively and offensively, siguro yun yung naging factor nung outcome ng game ngayon. 3 minutes lang naman. We're ahead by 5 points, tapos nakabasket sila, tapos medyo nagmadali kami. Tapos yun na, sumunod na yung lapses namin sa defense. Before that, ang ganda ng rotation namin sa defense, diba? Nako-cover namin lahat.
Nasungkit na ng SSS Kabalikat ang kanilang unang panalo sa liga matapos talunin ng DOJ Beacons sa score na 88-66. Nanguna sa SSS si Listian Amparado na may 22 points, 5 rebounds at 2 assist. Unang-una, siguro yung pagdating ng isang big man ko, si Tim McCoy, nagkaroon kami ng rebound. Yung tao na yun, focus nun talaga, defense tsaka rebound. So yun yung 2 games namin na wala siya. So tingin ko yung rebound, kaya kami nakatakbo. Sa tingin ko lang, medyo nagkulang sa execution. Siguro, medyo marami kaming na-feed information sa mga players namin para sa game plan. And parang sa tingin namin, pag pasok nila sa court, parang ang dami lang iniisip eh. So, trinay namin ayusin ng halftime. Sabi namin na enjoy lang yung game. Pero masyadong stiff, masyadong tense yung mga player. Siguro kailangan lang namin na mag-bond pa. Tsaka dagdag pa na practice. Pinalasap naman ng Department of Agriculture Food Masters ang DFA emissaries ng kanilang ikatlong sunod na talo. Naglista ng double-double si Elijan de Guzman ng 25 points at 10 rebounds para pangunahan ng Food Masters sa kanilang second straight win sa final score na 99-75. Yung hard work namin sa defense, yung consistency namin doon in the middle of the game, nagkaroon ng erratic sa defense namin. But we were able to recover nung third and fourth, which led to having a big lead, which is yung pinakamaganda, yung gusto naming ma-achieve. Compared dun sa previous 2 games, ngayon medyo mas okay yung nilaro ng team. Yung rotation okay din. At the same time, may mga moments mga moments na mahabol. Yun lang talaga medyo kayo na po sa dulo. Pero we can, we have more to improve pa. So I think sa next game should be better. Per Daddy's UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan. At narito na po ang ating mga kausiserong Pinoy ngayong araw ng Biyernes. Shoutout po tayo sa ating mga kausi. Unahin na po natin si Sunny Mayat-An Pasawen, Renato Villasis, Danny Reyes, Andresito Eli, Renato Garcia, Malikdem Abet. At ayun po, maraming salamat po sa inyong pagtutok at happy weekend po mga kasambahay. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 1, na nagsasabi, ang marayang timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang ganap na timbangan ay kanyang kalikuran. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.